Welcome back guys, Kidnans TV back again with another video. So ang gagawin natin ngayon guys ay mag-epoxy tayo sa guys sa Hardiplex na Kisame. So ang gamit ko dyan guys ay all purpose na Pioneer epoxy. So ayan guys 1:1 lang yung ratio niyan guys sa pagtimpla. Parehas ang dami ng A at saka yung B. So haluin lang natin ang husto yan guys bago natin i-apply sa Hardiplex. So ayan guys yung mga screw, yung binabaon ko muna yung mga screw dyan guys kasi hindi nakabaon. Tapos ayan, in-applyan na natin yung gap, may gap na 1/4 yan guys yung ceiling. Hindi yung dikit yung mga dugtungan yan para makapasok yung epoxy sa dugtungan yung gap para hanggang aabot hanggang metal faring yung yung epoxy. So ayan guys So manipis lang yung lalagay natin dyan guys yung hindi umbok, yung tama-tama lang na mapasukan yung yung gap. Tapos yung all purpose epoxy guys ay tutulo talaga yan pagka medyo malaki yung gap So ayan, gagamit lang tayo ng masking tape dyan para hindi siya tutulo guys. Tapos kung maglalagay tayo ng mesh tape guys or yung gasa tape ay mas maganda kung dudublehin natin paglagay. Tapos sa finishing natin, halimbawa finishing tayo diyan ng gypsum putty or yung skim coat or kung ano man yung finishing nyo, maglagay din tayo ng ng isa pang mesh tape para solid talaga siya guys So hindi ko sinasabi guys na porket gumagamit tayo ng epoxy sa mga dugtungan ay hindi na talaga yan bibitak ng lifetime So darating pa din yung panahon na magka-crack siya guys pero ang kagandahan sa epoxy hindi puputok, hindi mag-angatan yung epoxy So meron siyang makikitang crack diyan ay hairline cracks lang. So gabuhok lang yung makikita mo na crack diyan. So hindi masakit sa mata tignan kaysa yung mga masilya na pagdating ng panahon isusuka siya talaga yung puputok talaga magalsahan. So pangit tignan yon. So yung epoxy magka-crack yan pero sa matagal pa na panahon So hairline cracks lang yung makikita natin dyan, saka hindi lahat. Nagdidepende pa din yan sa insulation ng ating bubong guys So mas maganda talaga may mga insulator tayo sa ating bubong para hindi makatagos yung sobrang init na nagmula sa bubong pupunta sa kisame. Kasi madali talaga magbitak yan pag walang mga insulator yung ating bubong. So pagka after 3 hours ng epoxy guys ay tatanggalin ko lang yung masking tape dyan So protection lang naman yun para hindi tutulo So pagkatuyo tatanggalin ko lang yung masking tape tapos padaanan ko ng liha. Tapos paprimeran ko yan ng flat latex or kaya yung liquid tile primer. So pagkatapos kong primeran ng liquid tile primer yung mga epoxy guys ay ayan, nagmasilya na tayo ng gypsum putty. So ang gypsum putty guys ay ready mix na siya diretso na lang siya apply. So maganda gamitin yung gypsum putty sa guys pag finishing natin sa epoxy, yung pagpatag natin kasi maganda siya ipahid, tsaka ready mix na siya hindi na tayo mag panay pa tayo mag mix ng para finishing natin. So hindi na ako nagbubuo ng masilya sa buong kisame guys So yung mga dugtungan lang yung pinapatag ko diyan.
So depende na yan sa inyo kung bubuuhin nyo yung buong kisame ng pagmasilya ng gypsum putty. So dito na tayo guys, pagkatuyo ng gypsum putty natin ay ito na yung pinaka-exciting part, yung pagpatag natin sa pagliliha. So ayan, ginalagyan natin ng kahoy na patag yan guys, para pumatag talaga yung dugtungan. So ganun lang guys. So bale number 80 yung ililiha ko muna guys, tapos mag-finishing ako diyan ng number 180 para mawala yung gas-gas ng 80 So pagkatapos niya natin magliha ay pagpaga natin yung alikabok, tapos ang gagamitin ko na primer diyan guys ay yung Acrytex primer sa mga finishing ko na gypsum putty. So ayan guys, Acrytex primer yung gamitin ko. Bale yung nilalagyan ko ng Acrytex primer dyan guys ay yung minasilyaan natin ng gypsum putty para matibay talaga siya guys, Tapos pagkatuyo, saka lilihain natin ng pino, tapos saka tayo mag-apply ng top coat. So pagkatapos kung maliha yung Acrytex primer sa gypsum putty guys ay ayan, mag-a-apply na ako ng flat latex. So dito sa amin guys ay hindi uso yung yung glossy na ceiling. So matte finish lang talaga yung kadalasan dito sa amin, yung ceiling o kaya ay flat. So depende pa rin sa inyo guys, kung ano yung gusto nyo. Kung halimbawa ay glossy yung gusto nyo, ay mag-apply pa din kayo ng first coat na flat latex para samarado agad yung guys, pantay na agad yung puti. So saka na kayo mag-apply ng yung glossy or kaya gloss na latex. So bale yung sa akin guys ay dalawang mano na flat latex na yan, diretso na siya top coat. Bale ang gamit ko pala dyan na flat latex guys ay yung Davis Pondo flat latex, yung may high hiding kasi yun guys, So sasarado siya agad at saka puting-puti. So sa dalawang mano ay ayos na siya guys, Saka 2-in-1 na kasi yung Pondo flat latex guys, primer na top coat pa. Kaya yan yung ginagamit ko sa kisame. So ayan na guys, Yan na yung pangalawang mano natin at final coat natin sa sa kisame, yung Pondo flat latex, yung top coat natin. So sana may nakuha kayong idea sa ating video ngayon guys, Sa mga hindi pa nakapollow, please follow, like and share. Maraming salamat po sa panonood.